At sabihin natin sa ating katabi, kay gandang magpuri sa Diyos. Sige, sabihin po natin, mabuti ang Diyos. Napakabuti ang Diyos. Amen. Sabihin natin ng may kagalakan sa ating katabi. Kasi dapat masaya nating sinasabi. Sabihin ulit natin, napakabuti ng Diyos. Mabuti ang Diyos sa iyo. Tapos sabihin mo, mabuti ang Diyos sa akin. Yan, amen. Yan po ang katotohanan. Napakabuti ang ating Diyos. Meron tayong awit na gano'n eh. Mabuti ang Diyos sa akin. Parang hindi nyo alam, ako lang yata nakakala. Mabuti ang Diyos sa iyo. Ganun. Mabuti ang Diyos sa Kanya. Mabuti ang Diyos sa atin. Ay, parang walang nakakaalam. Praise the Lord. Amen. Mabuti po talaga ang Diyos. Amen. Sige, palakpakan po natin. Huwag nating tipirin. Pagtungkol sa Diyos, hindi po natin tinitipid, binubuhos ang pagsamba at pagdakila. Amen. Praise the Lord. At isa na namang karangalan na makapagbalita ng salita ng Diyos dito po sa Cornerstone at sa ating mga nasa live stream kung meron man. At ang aking babagi ngayong araw na ito is about beacon of life. Can we say beacon of life? Yan, beacon of light. Yan. Ang aking key scripture ay matatagpuan sa John 8:12. The word of the Lord says, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. May the Lord bless the reading of His word. Literally and figuratively, it describes po that provides guidance. Beacon of light provides guidance, hope, inspiration, especially during difficult time. Sa mga oras na mahirap ang buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa hirap ng buhay. Ayan. Merong beacon of life. Ito po ay sa mga, ako kasi sa Atlantic region, mayaman kami ng lighthouse. Napakaraming lighthouse. Kasi nga po, nandoon ang Atlantic Ocean. Nandoon ang Atlantic Ocean. Kaya marami kaming mayaman sa lighthouse. Ang mga lighthouse, yan ang nagbibigay ng light doon sa mga dumadaong na mga malalaking bangka sa daan ay sa dagat. Kaya pag may bagyo, may beacon of light, may nakikita din silang, pag nakita nilang ilaw, may pag-asa sila. It is a physical signal fire or light placed in a high position. Mataas siya, high position. Like hilltop or lighthouse to warn of danger or guide travelers and ship safely to shore. Para magbigay ng warning na may ilaw doon para lahat ng mga nasa panganib makapagdaong safely. Yan. Sa buhay natin, may mga panganib. Sabi mo nga sa katabi mo, ano ang mga panganib? Yan. Panganib. And this light is in the hilltop. Hilltop, nasa mataas. Parang itong mga ilaw natin, kailangan maliwanag at nagniningning. So beacon of life, each day, we have a choice. Bawat araw, meron tayong mga pinipiling choice. Be a light that shine within. You and me become a light because our scripture says, when we walk in the light, there will be no darkness. We never walk according to our scripture. Whoever will follow the light. And who is the light? Jesus. Jesus, we see Him. That when we are in danger, when we see Jesus, we are safely in His safety. Napupunta tayo, lalo na pagpatungo tayo sa ilaw. Then we will be in safety. Jesus is our light. And if Jesus is in you, so there is
If Jesus is in you, there is light. Where? Nasaan po yung ilaw? When Jesus is in you, nasaan yung ilaw? Nasaan yung ilaw? Parang wala akong kausap. Nasaan po yung ilaw? If Jesus is in you, nasaan yung light? Hello? Nasaan po? Parang kukunti lang, dito lang narinig ko. Where is the light? Nasaan po yung ilaw? Saan? Nasa akin. Sabihin natin, nasa akin. Can you imagine how many of us here? I think we are more than 200. If all of us is lighting shine, what do you see? Huh? Shining bright. It's so bright. Can you imagine if all of us, we have the light shining, it's so bright that you cannot even directly see the light. Can you imagine when you see directly the light? Nakakasilaw. Shining bright. And this is us. You know, we who believe and receive Jesus in our life, lalo na po yung mundo nating ginagalawan. Puro kadiliman, mga fake news, ano-ano pang mga news. Ngayon, may Bill C9 na pinapanalangin natin ngayon ng 24/7 na kung saan ito ay nasa Senado na. Tapos na ng third reading dun sa baba, nasa Senado na ngayon ng Canada itong Bill C9. So padilim na padilim ang mundo. Tayong mga Kristiyano, habang padilim na padilim, alam ka namang didilim din tayo. Di ba pag dumidilim, anong ginagawa natin pag dumidilim na sa ating mga bahay? Ilaw. Dapat tayo ngayon ay mag-ilaw. Dapat ngayon tayo magningning. At lalo pa tayong maging outspoken na may hope na walang pwedeng makapaghinto na tayo ay patuloy na mag-ilaw at magbalita na may pag-asa ang mundong ito. Amen? Sige, palakpakan natin ang Lord. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, be a light in a dark world. Sige, sabihin mo. Yes. Maging ilaw tayo sa madilim na mundo. Sa mga party, kung saan ka naiimbitahan. Sa inyong eskwelahan, kung saan ka nag-aaral. Sa iyong trabaho, kung saan ka nagtatrabaho, kung anong company ka. Araw-araw mong dala ang ilaw. Kasi ang ilaw na ito, it involves demonstrating goodness and serving others. Can we say, goodness and serving others? Ayan. Which helps to dispel darkness and show Christ's love to the world. Paano tayo maging ilaw? Siyempre, serve others actively. Sabihin, serve others actively. Yan. Yan, dito sa mga kasama natin dito natin mag-umpisa. Sa ating mga bahay, sa ating mga mahal sa buhay. Doon kayo mag-practice. Nay, ako nang maglaba. Huwag ka mag-ala, Nay. Ako nang magluto, ako nang maglinis. Hello? 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 To be a light is to serve. Actively. Hindi po sala sa lamig, hindi sala sa init. Hindi yung by mood. Wala akong mood ngayon. Wala ako sa mood na tumulong. Anong wala sa mood sa tulong? Ang pagtulong ba by mood? By feeling? Wala akong nararamdaman ngayon. Parang ganun. Parang walang espiritu ng kasipagan ngayon sa akin. Hello? Dapat nag-iilaw po tayo. Napapanahon o hindi napapanahon, actively. Live with integrity. Kaya nga sa P-Life natin, integrity. Yung buhay na ating sinasabi na ipapamuhay natin, nagagawa natin. Yung mga mensahe na naririnig natin, inuuwi natin tuwing linggo, paglabas natin dyan sa pintuan, dala-dala natin na yun ang ating ipupurso na i-apply sa buhay. Amen? Hindi lang po nandun sa notebook, hindi lang nandito sa memory natin, no? Basta, ang ganda ng mensahe. Ang ganda ng mensahe. Gandang-ganda sa mensahe. Kaya pag uwi niya, gandang-ganda pa rin sa mensahe.
Pero hindi siya na-live out. Kaya nga doon sa ating vision, di ba? Hindi na-live out, hindi na ipamuhay. Hanggang doon lang sa ang ganda. Alam niyo ba mga magulang at kapatid, mas maganda yon kung nai-akpot natin into action. Amen? Be an encourager. Yung may nakikita tayong medyo malungkot. Ako nga po, pag may tinatawagan ako, pag tumatawag ako, at makuha din kasi ako, observant ako, kung pinapakinggan ko yung boses, kasi may boses na masaya. O sige, mag-practice kayo ng boses na masaya. Kasabi yung katabi nyo, boses na masaya. Kumusta ka? Ganon. Sabi mo sa katabi mo, kumusta ka? Pakinggan mo kung masaya yung sagot. Hello? Parang hindi nyo sinasabi sa katabi nyo, pakinggan nyo, kumusta ka? Sige, tanongin nyo. Masaya ba yung sagot? Kasi merong mga sagot na, kumusta ka? Mabuti. Kumusta ka? Mabuti naman. Kumusta ka? Mabuti. Sa tono pa lang, di ba? Are you okay? Parang malumanay ang iyong boses. Okay ka ba? May nararamdaman ka ba? Gutom ka ba? Nalulungkot ka ba? Then we start to lift up the spirit nung kausap mo. Hindi yung tumawag ka, buti nandiyan ka. Hindi mo man lang, wala man lang pangungumusta. O makinig ka, ito ang bilin ka agad. Pag angat yung phone, hello, ito, makinig ka. Kumuha ka ng ballpen at papel. Bilin number 1. Bilin ka agad. Di muna kinumusta. Mga magulang at kapatid, sabi ng Psalm 112 verse 4, even in darkness, light dawns for the upright. For those who are gracious and compassionate and righteous. Nagiging ilaw tayo doon sa walang mga pag-asa, mga nabibigatan, mga may pagsubok, yung mga di na nila alam kung alin ang totoo at hindi. Nagiging ikaw ang ilaw, nagiging ikaw ang pag-asa, nagiging ang iyong buhay, ang buhay na patutuo. Being a light is about making the best use of time and allowing your life to be even a small flicker that changes the atmosphere around you. Diba na ikaw yung nagbibigay ng pag dumating ka, napapangiti ang mga tao. Pag dumating ka, yung atmosphere, gumagaan ang atmosphere. Nagiging maligaya yung lugar. Hello? Yan ang ilaw. Yan ang dala ng ilaw. Yan ang dala ng may Jesus sa puso. Diba? Amen? Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Problema'y dumarating, kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Amen? Meron pa yung isang kanta, yung kahit wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay, ang naka Jesus, laging may galak sa tuwina. Kahit wala kang pera, masaya. Sabi mo sa katabi mo, masaya pala. Hindi lang po basta kanta yun. Totoo po na kahit wala kang pera, kung may Jesus ka, masaya. Hello? Kasi kung may Jesus ka, He will be the light. Kasi ang kasayahan, it does not determine the measurement of joy or the measurement of gladness is not about the material things. Kundi ang kasayahan, nagmumula sa Diyos. Kaya kung may Jesus ka, may saya kahit may problema, kahit walang pera, kahit walang pumapansin sa'yo. Amen? Masaya. Tignan mo ulit katabi mo, masaya pala ang nakay Kristo. Amen. Use your voice and action to lift up others. Use
a voice and action to lift up others. Amen? Live as children of light, choosing righteousness and honesty. Sa inyong mga workplaces, sa inyong school, sa bahay, lalo na po sa bahay. Lalo na po sa bahay ninyo, lalong-lalo na kung mga kasama nyo sa bahay, hindi pa nakakilala sa Diyos. Sa ating mga katrabaho. Look an opportunity to serve. Look an opportunity to connect, to, para makita yung ilaw na nasa sayo. Di ba, nandoon sa Matthew chapter 5, verse 16, be the light, so that the people will see the good work in you. And let your light shine. Kailangan magningning. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan tayong magningning. Amen. Be a light to the lost. Sabihin natin, be a light to the lost. Yung mga nawawala, kailangan nila ng direksyon. Kailangan nila ng mag-guide. Ang nawala nga di ba? O kayong mga driver, di ba, meron kayong mga yung GPS, may recalculation. You have reached a destination, tapos iba naman yung address. Di naman yon. Sino pong nakaranas ng ganon? O sino na pong nakaranas dito na nawala kayo? O, nawala tayo lahat. Yes, because we were once lost, but now we're found. All of us has been lost. Hello? And lahat tayo, we are found by the Lord. Amen? At nung nakilala natin ang Diyos, doon nagkaroon ng tamang direksyon ang buhay. Doon naging may katuturan ang buhay natin. Doon nagkaroon ng pag-asa. Hello? Amen? Amen? Nagkaroon tayo ng pag-asa na meron palang pag-asa ang buhay ng bawat tao. Amen? We were once was lost, but now I'm found. Amen? Kaya nga meron tayong awiting, Amazing Grace. Amen. Save a wretch like me. I once was lost. Amen. Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen. Sabi mo sa katabi mo, now I see you. Amen. Let us become a light on the lost world. Alam mo, itong mundong ginagalawan natin, pawala na. Pawala na ang buhay na makatuturan. Pawala na ang lahat ng, wala nang good manners and right conduct. Wala na po. Pawala na ang mga respeto sa bawat tao. Pawala na lahat yan. Pero alam niyo mga magulang at kapatid, sabi ng Acts 13 verse 47, for this is what the Lord has commanded us, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Hindi lang po tayo dinala dito sa bansang Canada para magkatrabaho, maging Canadian citizen We believe we are here in Canada to become light. Sabi mo sa katabi mo, let us be a light. Amen. The Lord, we found the light. We found Jesus. So let our light shine. Amen. Share the gospel and proclaim the good news. Live authentically. Maging authentic tayo, maging totoo tayo. Maging totoo na si Jesus ang ating Diyos at tagapagligtas. Dala-dala natin ito sa kung saan man kayo nagtatrabaho, saan kayo nag-aaral. Amen? Sa inyong bahay. Biruin mo, pag uwi mo sa iyong bahay, madatnan mo yung mga hindi sumama sa iyo, dala-dala mo. Alam niyo, may magandang balita ako. Kahit hindi ka na magsalita, bigla ka na lang nagwawalis, bigla ka na lang naglilinis.
O maganda yata ngayon ang mensahe sa simbahan nyo. Kunwari ganun ang sasabihin nung, kasi nagwawalis ka na, nagluluto ka na. Amen. They see the change. Be a beacon of hope. Practice gratitude. Sabihin nga natin, practice gratitude. Ayan. Minsan tayong mga kababayang mga Pilipino, minsan ito yung parang mahirap nating ginagawa. Na isa namang magandang kultura ng bansang Canada, yung very grateful, very expressive, very, appreciative. Yung maging mapagpasalamat tayo sa araw-araw. Napapractice natin, salamat ha. Pagpalain ka ng Diyos. Amen? Using gratitude can light up the human soul. Using gratitude, it lights up the human soul. Every time we express authentic na pasasalamat, sabihin mo sa katabi mo, salamat ha. Maging buhay po talaga natin. Be a light to the lost. Yung paglabas natin, yun yung nasa puso natin, Lord, yung ngayong araw na to, o ngayong linggo na to, Lord, gamitin mo akong isang ilaw. Bawat labas mo sa bahay, yun ang panalangin mo na, Lord. Meron man lang akong maimpartan ng hope sa mga nakakasakay ko sa bus. Yung umiti ka lang, pag dumadaan ako sa mall, yun ang aking mga signature. Pag ako'y dumadaan sa mall, hindi ako nagsha-shopping lang. Hindi lang ako, nagsha-shopping ako ng taong mangitian. Kasi pag may ngumiti, got you. Ganon. Mag-umpisa na akong magbigay ng hope. Kahit sa mga bus, pag nagbabas ako, pag sumasakay ako, pag ngumiti yung katabi ko, mag-umpisa na ako. Yun ang aking palatandaan na, Lord, pag ngumiti ako at ngumiti, yun. Pag hindi mo ngumiti, gano'n lang ako. Kasi libre naman ang ngiti, di ba? Bakit hindi kayo maging generous? Bakit hindi natin ipamigay ng libre lang? Kasi smile, just simple as smile, can bring sunshine. Kaya nga may kanta ulit tayo. Smile. You look so wonderful. Sabi mo, smile. You look so beautiful. Smile, my brother. Smile, my sister. Give thanks to the Lord. Smile, my brother. Mag-smile naman kayo, parang hindi naman my sister. Let everything give thanks to the Lord. Diba? Pero mo, smile. You look so... Amen? Libre ang pagngiti, mga kapatid. Makakatipid kayo pag palagi kayong umingiti. Matipid po kasi hindi nyo na kailangan ng mga kung ano-anong pangalis ng stretch mark dyan at saka kung ano-anong mga line. Kasi the more you smile, na-exercise. Hello? Oh, mag-practice tayo ng smile. Smile kayo. Brother, di ka nag-i-smile, nakikita kita. Ako nga, nakikita ko kayo kung di kayo nag-i-smile. Si Lord pa kaya? Hello? Amen? Biruin mo yung smile mo lang, it will bring sunshine to the room. It will make a big difference to every room, to every place you go. Just a simple smile can become a springboard to open up conversation or connection to the people you encounter with. Amen? Madali, libre, walang kahirap-hirap. Ulitin natin. 1, 2, 3, smile. Amen. O tignan nyo, yung iba, hindi lang smile ang ginagawa. May sound, laugh talaga. Amen. Meron po akong kwan po na
pagka mag-isa nyo, lalo po ako nasa mission field kasi ako, mag-isa ko, lagi ko naman kasama si Father, si Son, saka si Holy Spirit. Pero siyempre, physically, mag-isa talaga ako. Pero siyempre, spiritually, I have the Father, the Son, the Holy Spirit. Minsan dumadalaw si Spirit ng loneliness. Minsan dumadalaw yan meron akong laughter machine. Alam niyo yung laughter machine? Alam niyo yon? Di niyo alam? Ganito. O laughter machine. You encourage yourself. Amen? You encourage yourself. May laughter machine. Kasi nga, ganun mo yung laughter machine. Kasi mag-isa ka walang tumatawag dahil busy ang mga tao dito. Di ba? Busy, walang masyadong nagtatawag. Pero pag may mga news na imamarites, tumatawag. Di ba? Pero, mga magulang at kapatid, when you have Jesus, the Holy Spirit, Jesus is your best encourager. Amen? Kaya may encourage mo din yung mga nakikita mo. Huwag lang po kayong papasok sa trabaho na, good morning. Trabaho na naman. Maghapon na nakatulog. Pastora, wala naman talaga kasi ako mga kasama, mga machine. O di ko usapin mo mga machine. Alam niyo mga machine? Huwag niyong pagalitan yung mga machine. Baka hindi niyo alam may nakatitig pala doon na nakatingin sa inyo. Kaya meron akong naalalang kapatiran. Yung machine niya nagmalfunction. Nagmalfunction yung machine niya. Yung kapatiran, dahil nagmalfunction yung machine, sinipa-sipa niya yung machine. Ay. Tapos bigla siyang napatingin ng gano'n. May Canadian na nakatingin sa kanya. Habang sinisipa niya yung machine. Napatingin siya na gano'n. Canadian nakatingin sa kanya. Isang araw, isang linggo, biglang naging first timer natin yung Canadian sa church. Sabi nung kapatiran, Pastora, hiyang-hiya ako. Di ko makakalain na maging first timer yung Canadian na yun. Simbahan talaga natin. Can you imagine, no? Yung machine walang kasalanan, sinipa-sipa. Pinakatingin. Tapos biglang first-timer sa church. Hello? What I'm trying to say, my brothers and sisters, someone is looking at you at your workplace. Tapos biglang nandito sa church, nakita ka niya. Hello? Kaya po, be a leading light. Can we say, be a leading light? Yes, let us not only be a light shining in the dark, shining to the lost, but leading. Amen? You are beacon, a shining light. Even in the darkness, you lead others to the light. Even its long, dark tunnel, you bring people through. You make a difference. There's a reason you're here. By Joseph Andrews. Sabi mo sa katabi mo, there's the reason you're here. So how to lead others to light? Share your story. Share your story. Living testimony. You know, sharing personal experiences and testimonies can serve as bridges to convey faith. Yun nung mag-testify ka lang, masabi mo lang. A simple, light conversation sa mga nangitian mo, sa mga nakasalamuha mo. Amen? Be a light-bearing leader. Can we say, light-bearing leader, light-bearer. Sabihin natin, light-bearer. Dapat laging dala natin yung ilaw. Be transformative. Sabi ng Ephesians 5:8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Invite others actively. Invite others actively, now and then. Walang mawawala sa'yo sa kaimbita, wala ho. Pag sumama, yun, meron. May cost kasi pamamasayan mo siya. Lilibre mo siya ng snack. Hello? Parang nalungkot na kayo doon sa part na yun. Parang hindi na kayo natuwa doon sa ililibre ng snack at saka
pamasahe. Yes, generous sharing. Light is generous and does not discriminate. Generous ang light na yan, oh, para sa lahat yan. Both to the evil and the good. The light, the sun, both for the evil and the good. It does not discriminate. Kaya po tayo na nakatagpo, naranasan natin ang Panginoong Yesus. Jesus came into your life. Something happened in you. Yun po yung transformation na nangyari. Magningning po tayo. Become a life changes surrounding and helps other grow. Maging light tayo sa ating surrounding. Na tuwing nandyan ka, nag-iiba ang atmosphere. Tuwing dumarating ka, something is different in you because Jesus is in you. The light is in you. You bring that hope. You bring that atmosphere. Because something happened in your heart. That's why my brothers and sisters, share the light. Can we say, share the light? Amen. Give where most needed. Kung saan. Kung saan-saan tayo. Kung saan yung mga apartment ninyo. Mga apartment, mga katabi niyo sa mga building natin. Can you imagine if all of us will actively, pati mga employer ninyo, mga katrabaho niyo, mga supervisor natin, hindi lang po kasi ang gospel ng Lord, hindi lang po sa ating mga Pilipino, but to anyone. Ang ganda po ng ating mission, to bring all people to the kingdom of the living God, regardless of parang dito lang ako naririnig. O dito na ba? Amen. Regardless of race, status, belief, and religious affiliation, true saving, healing, delivering, and transforming power of our Lord Jesus Christ. May katrabaho ko, alam mo, kabayan, do you know, man? May Canadian kayong kasama. Do you know, ma'am? There's hope. Really? Yes. Hope. H-O-P-E. Hope. Do you want to try? Do you want to believe? You want to experience that there's real hope? Come. Next Sunday. Invitation. Invite. Kung hindi tayo, nahiya tayo kasi minsan may mga nahiya, na nakukulangan ng English, nakakatakot, pastora, hindi kasi ako marunong mag-English. O di mag-sign language ka. Hindi daw marunong mag-English, di mag-sign. Amen? Shine boldly, can we say shine boldly? Mag-ilaw po tayo. Let them see the good work that God is doing in us. Ang ilaw po hindi itinatago. Meron na ba kayong nakita? Ala, nag-ilaw. Kunin niyo yung ilaw, tago natin. Meron ba kayong nakitang ganon? Hello? Actually, pag madilim, hinahanap natin ilaw. Because the world is waiting. We need to keep shining. Can we imagine? According to our Kat2, nag-meeting lang po kami kahapon. We have 7,000 plus membership across East Canada operation. From Ontario, Quebec to Atlantic region. Can you imagine all these 7,000 plus membership? We all be shining to where we are. Can you imagine how we impact this world? Sino po dito sumasakay kayo ng eroplano? Di ba pag gabi yung dating ninyo, pag nandun kayo sa bintana, di ba nakikita nyo ilaw? Can you imagine that on our workplaces, in our school? Can you imagine, sabay-sabay tayo na nagniningning kung saan tayo, sa trabaho, sa eskwelahan, sa inyong mga sabay-sabay tayo na nag-i-invite, nagsasabi na may pag-asa, na may Diyos, 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 na
Can you imagine this 7,000 will go out, 7,000, and if each one bring one, 14,000. If every year, each one bring one lang po. Each one bring one. 1:1 lang for a year. Posible ba? Posible. Pastora, parang naubos na lahat. Wala na akong ma-invite. Imposible. Pumunta ka sa ibang bayan. Amen. Each one bring one, my brothers and sisters. Can you imagine if yearly, 1:1, 7,000, 14,000 tayo next year. And then the 14,000, how many? 14 plus 14. 28. Yearly. We call that massive evangelism. We call that exponential growth. Kasi parating ng ating Panginoong Yesus, kailangan mabilisan. 1:1 lang. Sa isang taon. For 1 year, 1:1 lang. Massive, exponential growth. Amen? Pag tayo po ay magniningning. At yun ang dahilan kung bakit tayo may Jesus. Kung si Jesus ang lahat sa buhay, saan? Kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay. Problema, ito'y kanyang. Si Jesus ang lahat sa buhay. Amen. Siya ang maglulutas sa ating mga problema. Saan ka pa? Kaya sabi mo sa katabi, kaya nga, ba't ka nga namumroblema? Sabi mo sa katabi, ba't ka nga namumroblema? Kasi, amen. Hello? Hello? May Jesus ka. Sapat na yon. May Jesus ka, makontento ka na. Amen? Because Jesus satisfied. Jesus is enough. Sabi ng Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. The Lord is my shepherd, I have everything, to other translation. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Hindi nagkukulang ang Diyos. Kaya, sige, palakpakan natin ng Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kulang. Bakit po? Sinapatan ka na ng Lord, sapat na ang Diyos. Amen? Amen? May contentment, may satisfaction. Why? Tapat ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya po, wag nating sayangin yung mga panahon na katulad ng ganito na may pagkakataon tayong magtipon-tipon. May pagkakataon tayong ma-inspire ang bawat isa. May pagkakataon tayo na ma-lift up. So itong mga pagkakataon na to, dalhin natin sa labas. Ipakita natin sa labas. Ipakita natin sa labas na may totoo, makapangyarihan, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng himala, Diyos na nagpapagaling. Amen. Maghanap kayo ng mga may sakit sa trabaho nyo. May sakit ka ba? Why you're asking? Because I have a good news. There is a great healer. Maghanap kayo. May kailangan ka ba? Why? There is an answer. Amen. Nalulungkot ka ba? Bakit? Merong author of joy. Amen. Amen po ba mga magulang at kapatid? Amen. Kaya po, napakasarap po na tayo po ay nakakita ng ilaw at ang ilaw na to nasa atin. Na isang karangalan na tayo po ay may pagkakataon na katulad ng ganito. Kaya while hindi pa na-aproba ng Bill C-9, sige, ngayon tayo mag-double time. Siyempre, kahit halimbawa man lang ma-aproba ng Bill C-9, hindi naman po ibig sabihin na huminto at matakot.
lalo pa tayo dapat magiging fighter the good fight of faith. Amen? Amen? Kasi that's the time that this world need light, need Jesus. Amen po ba? Sige po, tumayo po tayo sa presensya ng Lord. Mga magulang at kapatid, tayo po, napakabuti po ng Diyos. Napakadakila niya katulad ng naawit natin po kanina. At bawat isa sa atin, recipient ng kanyang abundant grace and mercy. Sino po sa inyo dito makapagpatunay, ako po ay nakatanggap ng himala sa Lord? Sige po, gayway po natin ating kamay. Ako po ay recipient ng miracle of God. Can you imagine? Lahat tayo recipient ng miracle. Maalala lang natin na tayo ay recipient ng grace and miracle ng Lord. Let's bring this miracle and grace outside to these four corners of this building. Let us go out with joy and with hope na bawat tao na makausap natin, gagamitin ka ng Lord na ilaw sa Kanya. In your small way, in your simple way, just by smiling, just by simple conversation, by just, lending a help. And be an encourager to that person. Amen po ba? Kaya po mga magulang at kapatid, tunay nga na ang buhay natin, piliin nating purihin siya. Piliin natin na maparangalan ang Diyos sa buhay natin. Kasi po, He came to your life. He saved you. He healed you. He is your all in all. Dapat lang naman po na purihin natin siya, na siya yung tunay na Diyos natin. Wala nang pong iba. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay bago natin awitin ng isang awitin. Sumunod lang po kayo sa maikling panalangin na ito. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, salamat. salamat. Dumating ka sa buhay ko. Dumating ka sa buhay ko. Binigyan mo Binigyan mo ng kaliwanagan ng kaliwanagan ang aking pagkatao. ang aking pagkatao. Binigyan mo Binigyan mo ng saysay saysay ang buhay kong ito. ang buhay kong ito. Panginoong Panginoong Yesus, Yesus, salamat. salamat. Pinagaling mo ako. Pinagaling mo ako. Niligtas mo ako. Niligtas mo ako. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, sa oras na sa ito, oras na ito, turuan mo ako turuan mo ako na magningning, magningning, na maging ilaw maging ilaw mula sa aking tahanan, sa aming tahanan, sa aking mga mahal sa buhay, aking mga mahal sa buhay, sa mga pagkakataon mga pagkakataon, na ako ay may nakakasalamuha. ako ay may nakakasalamuha. Panginoong Panginoong Yesus, Yesus, pinupuri kita, puri kita, sinasamba kita. sinasamba. Ito ang aking Ang dalangin aking dalangin sa pangalan ni sa pangalan Jesus. ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, awitin natin ang isang awitin na to. Pupurihin ka, O Diyos, Siyang o Diyos, ang aming alay ay pagsamba. kaluwalhatian, Buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. o pupurihin ka namin. Pupurihin. Ka, O Sige po, purihin natin ang ating Diyos na nagligtas, nagpagaling, naghimala. Siya nga o Diyos, sinasamba ka namin sa iyong pagiging Diyos. Hallelujah. Buong karangalan. Hallelujah. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin natin ang banal na Espiritu. Purihin ka. Sige po, purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Ang aming Alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. tula. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay.
Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sige po, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay. Siya nga si Jesus. Wala siyang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong. Sige po, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang siya ang ating tagapagligtas, ang nagpapagaling, nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay. Siya nga, mga magulang at kapatid, siya ang Diyos na naghimala, nagligtas, nagpagaling sa'yo. Wala na pong ibang Diyos maliban sa Kanya. Hallelujah. Aming yes. Aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw. Sisigaw sa buong mundo. Sigaw po natin sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hallelujah. Dakilang ating Diyos. Dakilang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dakila ang Diyos. Dakila ka. Hallelujah. Hallelujah. I'm just led by the Spirit. Alam niyo po mga magulang at kapatid, alam ko may mga pinapanalangin kayo ng mga mahal sa buhay ninyo na hindi pa nakakilala, mga katrabaho po natin. Ito po yung pagkakataon na let us be a light to them. Can we lift up our hands to the Lord? Banggitin niyo po ang mga pangalan ng mga mahal niyo sa buhay. Mga katrabaho o mga classmate niyo po sa mga estudyante. It's time for us to pray for them. It's time for us as one church, with one prayer, with one faith. Let us pray for our loved ones. Mga magulang niyo hindi pa nakakilala sa Lord. May mga kapatid kayo, mga katrabaho nyo, mga kaibigan po natin. Sige po, utter a prayer, Lord. Save my family. Save my sibling, Lord. Lord, have mercy sa aking mga katrabaho, sa aking supervisor, sa aking manager. Sige po, sa mga estudyante, sa inyong mga classmate. Church, we are called to this. Ito ang panawagan ng Diyos sa atin na Kanyang mga niligtas. Ito ang mandato ng Diyos sa atin na binigyan niya ng ilaw, ng katuturan na Kanyang pinagaling, Kanyang niligtas. Ito ang mandato ng Diyos sa atin. Mag-ilaw tayo. Kailangan ng mundong ito ng Diyos. Kailangan ng pamilya natin ng Diyos. Kailangan ng mga kapatid natin, ng mga mahal natin, ng buhay ng Diyos. Siya po ang tunay na Diyos. Nagpapagaling, nagliligtas. Pero mga magulang at kapatid, ikaw at ako ang gagamitin ng Diyos. Sige po,
Ipanalangin natin, banggitin niyo po ang mga pangalan ng inyong mga mahal sa buhay. Banggitin niyo po one by one their name. This is the time to let us agree in one faith, in one prayer. Sige po, banggitin niyo po ang mga pangalan ng inyong mga katrabaho, ng inyong mga kaklase, mga guro ninyo, kayong mga estudyante. Alam niyo po ba, kalooban ng Lord na iligtas sila. It is the will of God that this world will be saved. It is the will of God that people will come to Him. Kalooban ng Lord na iligtas ang mga mahal niyo sa buhay. Kalooban ng Lord na pagalingin ang mga may sakit karamdaman sa miyembro ng family mo. Kalooban ng Lord na ikaw ay makalaya sa mga utang. Kalooban ng Lord na iligtas ka. Mga magulang at kapatid, dalhin natin ang ilaw na to sa labas. Manampalataya tayo sa Diyos. Kalooban niya na magpagaling, magligtas, especially in this world where we are right now. Father, hear the spoken prayer of faith of my brothers and sisters. Lord, save our families. Save our families. Sige po, have faith to the Father. Salvation has come to your household. Salvation has come to where you are. Because you become a light to the lost. You lead people to Jesus. Because Jesus is in you. Jesus is the Savior. Jesus is the healer. Jesus is the deliverer. Hallelujah! Once again. Ikaw ang tunay na Diyos. Wala siyang katulad ng katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ng yes. Sisigaw. Minsan pa po, declare natin, ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Sisigaw sa buong sigaw, sisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ilaan mo. Hallelujah. Ito nga po, O Diyos, ang aming declaration. Ito nga po, O Diyos, ang aming pananampalataya na Ikaw ay aming isisigaw sa buong mundo at Ikaw ang magliligtas sa mga babae at lalaki, mga pamilya, mga katrabaho, mga kaklase ng iyong anak na tunay nga ang kaligtasan ay mula sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.